Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, pag-usapan natin ang iba't ibang ingay na naririnig mo sa pangilalim ng sasakyan o yung tinatawag na suspension noise. Magbibigay ako mga kapiston ng mga tunog at sasabihin ko kung ano yung sirang parts kapag narinig mo ang ganitong tunog sa ilalim ng iyong sasakyan. Sa pamamagitan nito mga kapiston, mabibigyan kita ng idea kung ano bang problema ng iyong sasakyan kung sakaling may umiingay sa ilalim o yung tinatawag nating suspension noise. So bilang may-ari ng sasakyan mga kapiston, at least alam mo kung ano yung problema sa iyong sasakyan. Yung ganitong tunog, tak tak tak, tak tak tak. Naririnig mo yung ganyan mga kapiston kapag lumiliko ka sa kaliwa man o sa kanan. Kapag narinig mo yan sa kaliwa, ibig sabihin mga kapiston, sira ang axle shaft mo sa kaliwa. Kapag narinig mo sa kanan, sira ang axle shaft mo sa kanan. Kasi ang axle shaft ay left and right. So kapag narinig mo sa kanan, sira ang kanan ng axle shaft. Pag narinig mo sa kaliwa, sira ang axle shaft na kaliwa. Sunod mga kapiston, yung ganitong tunog. Glug glug glug. Glug glug glug, glug glug glug. Kapag narinig mo ang ganyang tunog mga kapiston sa iyong sasakyan tuwing dumadaan ka sa rough road, ang problema niyan ay lower arm. Kapag narinig mo sa unahang kaliwang lower arm ang problema. Kapag naririnig mo siya sa kanang lower arm ang problema. Left and right ang lower arm. Pero meron din tayong likod na lower arm, pero kadalasan niya mga ganyang tunog mga kapiston ay sa unahang lower arm. Yan kadalasan ang nagiging tunog kapag sira ang harapang lower arm. Sunod mga kapiston, halimbawa ang iyong sasakyan ay SUV o kaya pick up. Kapag halimbawa dumaan ka sa rough road tapos umiingit sa tuwing nagbabounce ang iyong sasakyan, halimbawa dumaan ka sa humps, naririnig mong umiingit tuwing nagbabounce. Para sa mga SUV to at mga pick-up. Ibig sabihin mga kapiston, ang problema niyan ay upper arm. Pwedeng sa kaliwang upper arm sa unahan o kanang upper arm sa unahan. Ganun lagi ang tunog ng upper arm sa mga SUV at pick-up. Kapag lumangit-ngit yan at narinig mo na umiingit sa tuwing nagbabounce, sira ang upper. Sunod, kapag nakarinig ka mga kapiston ng kalansing sa iyong sasakyan tuwing dumadaan ka sa rough road o kaya sa humps, ibig sabihin mga kapiston may kulang sa clip ng brake pads mo. Yung clip mga kapiston, makikita mo yun sa dulo ng brake pads. Ang purpose nun mga kapiston ay anti-rattle yun. So kapag hindi yun naikabit, kapag nagpalit ng brake pads at hindi yun nilagay, magkakaroon doon ng ingay, kalansing, rattle noise ang maririnig mo dyan mga kapiston. Kaya kapag nagpapalit ng bagong brake pads, kailangang ikabit yun. Kasi tuwing nagpapalit tayo ng brake pads, laging may bagong brake pads clip para sa anti-rattle. So kapag narinig mo yung ganong ingay mga kapiston, kalansing, na parang may metal na tumutunog, kumakalansing, ibig sabihin clip yun ng brake pads. Inspectionin mo yung clip ng brake pads, baka hindi na ilagay. Sunod mga kapiston, yung ganitong tunog, tok tok. Maririnig mo yan mga kapiston kapag dumadaan ka sa rough road o kaya sa humps. Yung ganitong tunog mga kapiston, medyo mahirap itong i-diagnose. Bakit? Kasi may mga pyesa sa ilalim ng sasakyan na magkakapareho sila ng tunog na ganitong tunog. Kaya marami tayong pagsususpetsahan o marami tayong suspect kung saan ba nanggagaling yung ganitong tunog. Ngayon, sasabihin ko sa inyo mga kapiston kung ano yung mga sirang parts kapag narinig mo yung ganitong tunog. Kasi nagkakapareho sila sa talk sound. Una mga kapiston, ang number 1 dyan ay stabilizer link. Kapag sira ang stabilizer link, mga kapiston, ganyan ang tunog. Talk sound. Kaya yan ang number 1 nating suspect. Kaya yan ang una nating chinecheck kapag nagkaroon ng talk sound sa pangilalim ng ating sasakyan.
Yan yung number 1. Sunod, maaaring stabilizer bar bushing. Kapag sira ang stabilizer bar bushing, ganyan din ang tunog mga kapiston, nagkakapareho sila, tok sound. Sunod naman mga kapiston, maaaring shock absorber din ang sira. Kasi kapag sira ang shock absorber, kapag mahina na ang bounce niyan, ganyan din ang tunog, tok sound din mga kapiston. Kaya isa din sa maaaring problema ay shock absorber. Isa pang dahilan ng tok sound mga kapiston ay yung tinatawag na rock end. Kapag malakas na ang play o kapag malaki na ang play ng rock end mga kapiston, nagkakaroon din yan ng tok sound kapag nagbabounce ang sasakyan. Kaya isa din yan sa dahilan mga kapiston. Kaya maraming parts ang pwedeng panggalingan ng tok sound, hindi lang isang pyesa, kasi nagkakapareho sila sa tunog na tok sound kapag sira ang mga parts na yon. So yun lang mga kapiston, at sana may natutunan ka sa mga tunog sa pangilalim ng ating sasakyan kapag may sirang parts. At kung may natutunan ka mga kapiston, please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy yung mga video, mga basic video, mga basic na kaalaman tungkol sa iyong sasakyan.